Magandang umaga sa inyong lahat, mga mahal kong kapatid sa pananampalataya. Magandang umaga sa bawat isa na nakinig ngayong araw na ito, sa lahat ng mga puso na naghahanap ng kapayapaan, sa lahat ng mga kaluluwa na umaasa sa awa at habag ng ating Panginoong Hesukristo. Sa araw na ito, sa ika-4 ng Marso, sa Miyerkules na ito, ako ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos na muli tayong nagkikita-kita sa harap ng Kanyang trono ng biyaya. Ako ay nagpapasalamat na muli nating maaaring itaas ang ating mga mata sa langit at magsimula ng isang bagong araw kasama ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng bagong pagkakataon ngayong umaga. Binigyan niya tayo ng bagong hininga. Binigyan niya tayo ng bagong lakas upang harapin ang mga hamon ng araw na ito. Hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay na ito ng buhay, sapagkat kasama natin ang Diyos na dakila, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na puno ng pag-ibig at habag para sa atin. Habang ating sinimulan ang araw na ito, nais kong magpasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso para sa bawat isa sa inyo na naglaan ng oras upang manalangin kasama natin ngayong umaga. Alam kong marami sa inyo ay may mga alalahanin, may mga problema, may mga hamon na kinakaharap, ngunit narito kayo, handang talikudan ng lahat ng iyon kahit sandali upang makipag-ugnayan sa Diyos. Iyan ay isang tunay na patunay ng inyong pananampalataya. Iyan ay isang tunay na patunay ng inyong pagmamahal sa Panginoon. At ngayong umaga na ito, hindi lamang tayo basta magdarasal, ngunit tayo ay magdarasal na may layunin, tayo ay magdarasal na may kapangyarihan, tayo ay magdarasal na may pananampalataya na ang Diyos ay tunay na nakikinig at tutugon sa ating mga panalangin. Ang tema ng ating panalangin ngayong umaga ay napakaganda at napakahalagang paksa para sa bawat isa sa atin, ang pagtalikod sa ating mga alalahanin at ang ganap na pagtitiwala ng mga ito sa ating makapangyarihang Diyos. Alam natin lahat na ang buhay ay puno ng mga alalahanin. May mga alalahanin tayo tungkol sa ating pamilya, tungkol sa ating kalusugan, tungkol sa ating trabaho, tungkol sa ating kinabukasan. Minsan, ang mga alalahanin na ito ay nagiging mabigat na pasanin na tila hindi na natin kaya pang buhatin. Ngunit sinabi ng ating Panginoon sa Mateo 11:28-30, "Magsilapit sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat ang aking pamatok ay maamo at ang aking pasan ay magaan." Napakagandang pangako ito mula sa ating Panginoon. Hindi niya sinasabing wala tayong mga problema o mga alalahanin, ngunit sinasabi niya na maaari nating kanyang ipagkatiwala ang lahat ng ito, at sa kanya makakakita tayo ng tunay na kapahingahan. Mga kapatid, bago tayo magsimula ng ating malalim na panalangin, nais kong hilingin sa inyo na gumawa ng isang simpleng aksyon ngayong umaga. Kung kayo ay nanonood dito sa YouTube, mangyaring i-click ang like button ngayon bilang tanda ng inyong pananampalataya at bilang paraan ng pagpapalakas ng loob sa iba pang mga nanonood. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, mangyaring isubscribe ngayon at i-click ang notification bell upang hindi kayo makaligtaan sa aming mga susunod na panalangin at mensahe. Sa pamamagitan ng paggawa nito, hindi lamang kayo tumutulong sa aming ministeryo na lumago, ngunit kayo rin ay tumutulong na mas maraming tao ang maaabot ng salita ng Diyos. Ngayon, habang tayo ay naghahanda na pumasok sa ating oras ng panalangin, hinihikayat ko kayong humanap ng isang tahimik na lugar kung nasaan kayo man ngayon. Isara ang inyong mga mata kung maaari, itaas ang inyong mga kamay sa langit, at hayaan ang inyong puso na bumukas ng lubusan sa presensya ng Diyos.
Huwag mag-alala tungkol sa mga nangyayari sa inyong paligid, sapagkat ang oras na ito ay atin at ng Diyos lamang. Magsimula tayo ngayon sa panalangin. Ama naming mahal sa langit, kami ay lumalapit sa iyo ngayong umaga na may pusong puno ng papuri at pasasalamat. Ikaw ang Diyos na walang kapantay, ikaw ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas, ang manlilikha ng langit at lupa. Walang sino man na tulad mo, Panginoon. Walang kapangyarihan na higit pa sa iyo, walang pag-ibig na mas malalim kaysa sa iyong pag-ibig. At ngayong umaga na ito, kami ay nagpapasalamat na muli kaming binigyan mo ng pagkakataon na mabuhay, na huminga, na makita ang liwanag ng bagong araw na ito. Maraming tao ang hindi na nagising ngayong umaga, ngunit sa iyong awa at habag, binigyan mo kami ng panibagong pagkakataon. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa bawat tibok ng aming puso. Salamat po sa bawat hininga na aming ginagawa. Salamat po sa lakas na iyong ibinibigay upang kami ay makatayo at makaharap sa mga hamon ng araw na ito. Panginoon, sa sandaling ito, kami ay kinikilala na walang kami kung wala ka. Ang bawat segundo ng aming buhay ay galing sa iyo. Ang bawat biyaya na aming natatanggap ay mula sa iyong kamay na bukas. Kami ay mga alipin mo, Panginoon, ngunit sa iyong pag-ibig, ginawa mo kaming iyong mga anak. Tinawag mo kami na hindi mga alipin, kundi mga kaibigan, at iyan ay isang pribilehiyo na hindi namin kailanman karapat-dapat, ngunit sa iyong biyaya, ibinibigay mo ito sa amin nang walang pasubali. Ngayong umaga na ito, kami ay nananalangin na ikaw ay magpahayag sa aming mga buhay. Kami ay nananalangin na ikaw ay maghari sa aming mga puso. Kami ay nananalangin na ang iyong presensya ay mapuno sa aming tahanan, sa aming mga paaralan, sa aming mga trabaho, sa bawat lugar na aming pupuntahan ngayong araw na ito. Hayaan mo kaming maging mga instrumentong ng iyong kapayapaan, mga tagapagdala ng iyong liwanag sa gitna ng kadiliman ng mundong ito. Salamat po, Ama, dahil narito ka ngayon kasama namin. Nararamdaman namin ang iyong presensya sa lugar na ito. Naririnig mo ang bawat panalangin na lumalabas sa aming mga bibig at mula sa aming mga puso. Nakikita mo ang bawat luha na pumapatak mula sa aming mga mata. Nauunawaan mo ang bawat daing na hindi namin kayang bigkasin. Ikaw ay Diyos na malapit, hindi malayong Diyos na walang pakialam. Ikaw ay Ama na nag-aalaga, na nag-iingat, na nagmamahal ng walang hanggan. At dahil dito kami ay may lakas ng loob na lumapit sa iyo ngayong umaga, na may buong pagtitiwala na ikaw ay tutulong sa amin, na ikaw ay magiging gabay namin, na ikaw ay hindi kami pababayaan. Sabi mo sa Deuteronomio 31:6, magpakatatag kayo at magpakatapang, huwag kayong matakot ni manglupaypay man dahil sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang sumasa iyo, hindi kanya pababayaan o iiwan ka man. Salamat po sa pangakong ito, Panginoon. Salamat po na alam naming hindi mo kami kailanman pababayaan o iiwan. Ngayong umaga na ito, Panginoon, nais naming pag-usapan ang isang napakahalagang paksa sa aming mga buhay at iyon ay ang aming mga alalahanin. Alam mo, Panginoon, na kami ay mga taong puno ng alalahanin. Mula nang kami ay magising sa umaga hanggang sa kami ay matulog sa gabi, ang aming mga isipan ay puno ng mga tanong, ng mga takot, ng mga pag-aalinlangan. Nag-aalala kami tungkol sa kung paano namin bubuhayin ang aming mga pamilya. Nag-aalala kami tungkol sa kalusugan ng aming mga mahal sa buhay. Nag-aalala kami tungkol sa kinabukasan na hindi namin nakikita at hindi namin kontrolado. Ngunit ngayong umaga, Panginoon, hinihikayat mo kami sa pamamagitan ng iyong salita na ilagay ang lahat ng mga alalahanin na ito sa iyo. Sa parang Pedro 5:7, sinabi mo sa amin na inyong ihulog sa Kaniya ang lahat ng inyong kabalisa sapagkat kayo'y inaalaala niya. Panginoon, napakagandang pangako ito.
Hindi mo sinasabi na alisin namin ang aming mga alalahanin sa pamamagitan ng aming sariling lakas. Ngunit sinasabi mo na ihagis namin ang mga ito sa iyo dahil ikaw ay nag-aalaga sa amin. Ama, kami ay umaamin ngayong umaga na madalas kaming kumakapit ng labis sa aming mga alalahanin. Madalas kaming nag-iisip na kailangan naming solusyonan ang lahat ng bagay sa aming sariling lakas at talino. Nakakalimutan namin kung minsan na ikaw ay Diyos na makapangyarihan, na walang imposible sa iyo, na ikaw ay may plano para sa aming buhay na higit pa sa aming mabubuong plano para sa aming sarili. Kaya ngayong umaga, Panginoon, kami ay dumadalangin na tulungan mo kaming bitawan ang aming mga alalahanin at ganap na magtiwala sa iyo. Ito ay hindi madali, Panginoon. Alam naming ito ay nangangailangan ng pananampalataya, ng pagtitiwala, ng pagsuko ng aming sariling kalooban. Ngunit sa iyong tulong at sa iyong biyaya, naniniwala kami na magagawa naming ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging mga taong hindi nabubuhay sa alalahanin, kundi nabubuhay sa pananampalataya. Tulungan mo kami na maging mga taong hindi tumitingin sa mga problema, kundi tumitingin sa iyo ang solusyon sa lahat ng aming mga problema. Panginoon, ngayong umaga, nais naming sabihin sa iyo ang bawat isa sa aming mga alalahanin. Hindi dahil hindi mo alam ang mga ito, sapagkat alam mo ang lahat, ngunit dahil nais naming ilabas ang mga ito at ihagis ang mga ito sa iyo. Una sa lahat, Panginoon, nag-aalala kami tungkol sa aming mga pamilya. May mga asawa ritong nag-aalala tungkol sa kanilang mga kabiyak. May mga magulang ritong nag-aalala tungkol sa kinabukasan ng kanilang mga anak. May mga anak ritong nag-aalala tungkol sa kalusugan ng kanilang mga magulang na matanda na. Panginoon, alam mo ang bawat isa sa mga alalahanin na ito. Alam mo ang mga anak na lumalayo sa iyo, ang mga asawang nahihirapan sa kanilang relasyon, ang mga magulang na may sakit at walang pera para sa gamot. Ngayong umaga, Panginoon, inihahagis namin ang lahat ng alalahanin na ito sa iyo. Sinasabi mo sa Filipos 4:6-7, huwag kayong mga balisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pamanhik na may pagpapasalamat ay ihayag ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pagkaunawa ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Panginoon, ipinangangako mo na kung kami ay magsasabi sa iyo ng aming mga kahilingan na may pagpapasalamat, ang iyong kapayapaan na lampas sa unawa ay mag-iingat sa aming mga puso at isipan. Kaya ngayong umaga, inaasahan namin ang pangakong iyan. Hinihiling namin ang kapayapaang iyan para sa bawat pamilya na sumasaklolo sa iyo ngayong umaga. Panginoon, nag-aalala rin kami tungkol sa aming kalusugan. May mga taong nakakarinig ngayon na may sakit, na may mga kondisyong medikal na hindi gumagaling, na may mga kirot at pananakit na hindi nawawala. May mga taong nakakaranas ng depression, ng anxiety, ng mga mental health challenges na hindi nila nauunawaan at hindi alam kung paano haharapin. Panginoon, alam mo ang lahat ng ito. Ikaw ay manggagamot. Ikaw ay ang great physician. Sinabi mo sa Exodo 15:26, ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Ngayong umaga, Panginoon, hinihiling namin ang iyong pagpapagaling sa bawat taong may sakit. Hinihiling namin na ang iyong kamay ay dumampi sa kanilang mga katawan at gawing buo silang muli. Hinihiling namin na kung anuman ang sakit, kung anuman ang kondisyon, kung anuman ang karamdaman, ito ay lumisan sa pangalan ni Jesus. Kami ay naniniwala na ikaw ay Diyos na gumagawa pa rin ng mga himala ngayon, na hindi ka nagbago, na ang iyong kapangyarihan ay pareho pa rin kagaya noon. Kaya hinihiling namin ang mga himala ngayong umaga para sa bawat taong nangangailangan ng pagpapagaling. Panginoon, nag-aalala rin kami tungkol sa aming mga pinansya. Maraming tao ritong walang trabaho o may trabaho ngunit hindi sapat ang sahod.
May mga taong may utang na hindi alam kung paano babayaran. May mga taong walang pera para sa pagkain, para sa renta, para sa gastusin ng pamilya. Panginoon, alam mo ang lahat ng pangangailangan na ito. Ikaw ay Jehovah Jireh, ang Diyos na nagbibigay. Sinabi mo sa Mateo 31-33, kaya nga huwag kayong mga balisa na inyong sasabihin ano ang aming kakanin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming isusuot, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay hinahanap ng mga gentil, sapagkat talastas ng inyong Ama na kailangan sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kundi hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang katuwiran niya, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pahahalawin sa inyo. Ng Panginoon, ipinangangako mo na kung kami ay maghahanap muna ng iyong kaharian, ang lahat ng mga pangangailangan namin ay dadagdag sa amin. Kaya ngayong umaga, inaasa namin ang pangakong iyan. Hinihiling namin na magbukas ka ng mga pintuan ng trabaho para sa mga walang trabaho. Hinihiling namin na magbigay ka ng mga taong tutulong sa mga may utang. Hinihiling namin na magpakita ka ng mga paraan kung paano makakakuha ng sapat na pagkain at mga pangangailangan sa buhay. Panginoon, may mga taong nag-aalala rin tungkol sa kanilang mga kalagayang pang-emosyonal at espiritual. May mga taong nahihirapang magpatawad sa mga taong nakasakit sa kanila. May mga taong nahihirapang mahalin ang kanilang sarili dahil sa mga pagkakamali sa nakaraan. May mga taong nawawalan ng pag-asa, ng direksyon, ng layunin sa buhay. Panginoon, alam mo ang bawat isa sa mga sitwasyon na ito. Ngayong umaga, hinihiling namin na magpadala ka ng iyong banal na espiritu upang gumawa sa kanilang mga buhay. Hinihiling namin na bigyan mo sila ng lakas na magpatawad, ng kakayahang mahalin ang kanilang sarili, ng pag-asa na patuloy na magtiwala at sumunod sa iyo. Sabi mo sa Jeremias 29:11, sapagkat aking nalalaman ang mga pag-iisip na aking iniisip tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi ng kasamaan, upang bigyan kayo ng mabuting wakas at pag-asa. Panginoon, salamat po na may plano ka para sa bawat isa sa amin, mga plano na magbibigay ng kinabukasan at pag-asa. Tulong mo kami, Panginoon, na magtiwala sa mga planong iyan kahit na hindi pa namin ito nakikita o nauunawaan ng lubusan. Panginoon, nag-aalala rin kami tungkol sa aming espiritual na buhay. May mga taong nararamdaman na malayo sila sa iyo. May mga taong nahihirapang magbasa ng Biblia o manalangin. May mga taong naaakit sa mga tukso at lumalayo sa iyo. Panginoon, hinihiling namin ngayong umaga na dalhin mo kami ng mas malapit sa iyo. Hinihiling namin na palakasin mo ang aming pananampalataya. Hinihiling namin na bigyan mo kami ng pagnanasa na mas makilala ka pa, na magbasa ng iyong salita, na makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. Sabi mo sa Santiago 4:2, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Panginoon, naniniwala kami sa pangakong iyan. Kaya ngayong umaga, kami ay lumalalapit sa iyo at kami ay umaasa na ikaw ay lalalapit rin sa amin. Hinihiling namin na ang iyong presensya ay maging mas maliwanag sa aming buhay, na ang iyong tinig ay maging mas malinaw sa aming pandinig, na ang iyong pag-ibig ay maging mas malalim sa aming pag-unawa. Ama, alam namin na ang pagtitiwala sa iyo ay hindi nangangahulugan na ang lahat ng aming problema ay biglang mawawala. Hindi ka nangangako ng buhay na walang problema o pagsubok. Ngunit ang ipinangako mo ay na ikaw ay kasama namin sa lahat ng pagdadaanan namin. Sinabi mo sa Isaiah 43:2, pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasayo, at sa mga ilog, hindi ka nila malulunod. Pagka ikaw ay lumalakad sa gitna ng apoy, hindi ka masusunog, o alabman ay hindi magliliyab sa iyo. Panginoon, salamat po sa pangakong hindi kami pababayaan sa gitna ng mga pagsubok. Salamat po na kahit anong pagdaanan namin,
Ikaw ay nariyan, humahawak sa aming mga kamay, gumagabay sa aming mga hakbang, nagbibigay ng lakas na kailangan namin. Kaya ngayong umaga, Panginoon, inaangkin namin ang pangakong iyan. Sinasabi namin na kahit dumaan kami sa tubig, hindi kami malulunod. Kahit dumaan kami sa apoy, hindi kami masusunog. Dahil ikaw ay kasama namin at iyan ay sapat na. Panginoon, ngayong oras na ito, nais naming manalangin ng mas tiyak para sa aming mga pamilya. Ama, ang pamilya ay iyong ideya, iyong disenyo, iyong regalo sa sangkatauhan. Mula pa sa simula, ginawa mo si Adan at Eva at sinabi mo na hindi mabuting mag-isa ang tao. Kaya nagtalaga ka ng pamilya bilang pundasyon ng lipunan, bilang lugar kung saan matututunan ang pag-ibig, ang paglilingkod, ang pagtitiwala. Ngunit Panginoon, alam mo na ang pamilya sa panahon ngayon ay umaatake. Maraming pamilyang naghihiwalay, maraming relasyong nasisirang, maraming mga anak na lumalaki nang walang gabay ng mga magulang. Kaya ngayong umaga, kami ay dumadalangin para sa bawat pamilya na nakikinig ngayon. Kami ay dumadalangin para sa mga mag-asawa na may problema sa kanilang relasyon. Panginoon, dalhin mo silang muli sa pag-ibig na unang naramdaman nila para sa isa't isa. Bigyan mo sila ng kakayahang magpatawad, ng kakayahang makinig, ng kakayahang magmahalan ng walang kondisyon. Para sa mga solong magulang na nahihirapang magpalaki ng kanilang mga anak, bigyan mo sila ng doble ng lakas at ng mga taong tutulong sa kanila. Panginoon, nais din naming manalangin para sa mga anak. May mga anak na lumalaki sa gitna ng away ng mga magulang. May mga anak na inaabuso, na napipressure sa paaralan, na nahahatak sa masasamang bisyo. Panginoon, iingatan mo sana ang mga bata. Bigyan mo sila ng mabuting mga modelo ng katuwiran. Itayo mo sa kanilang paligid mga taong magsasabi ng katotohanan sa kanila at gagabay sa kanila sa tamang daan. Sabi mo sa Kawikaan 22:6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan. Panginoon, tulungan mo ang mga magulang na ituro ang iyong mga daan sa kanilang mga anak. Bigyan mo sila ng karunungan kung paano disiplinahin ng may pagmamahal, kung paano turuan ng may pag-unawa, kung paano gawing modelo ang pananampalatayang totoo. At para sa mga nakatatandang magulang na may matatandang anak na, bigyan mo sila ng kapayapaang bitawan ang kanilang mga anak sa iyong mga kamay. Magtiwala na ikaw ay mag-aalaga sa kanila kahit saan man sila magpunta. Panginoon, nais din naming manalangin para sa kalusugan ng bawat isa. Alam namin na ang katawan ay templo ng banal na espiritu, kaya mahalaga ito. Ngunit alam din namin na nabubuhay kami sa mundong puno ng sakit at karamdaman. Kaya ngayong umaga, hinihiling namin ang iyong kamay ng pagpapagaling sa bawat taong may sakit. Para sa mga may cancer, hinihiling namin na ang mga cells na masama ay mamatay at ang katawan ay gumaling. Para sa mga may diabetes, hypertension, heart disease, hinihiling namin na ang kanilang kondisyon ay makontrol at hindi lumala. Para sa mga may sakit na hindi pa nadidiagnose, hinihiling namin na ang mga doktor ay makahanap ng sagot at maibigay ang tamang lunas. Para sa mga may sakit sa isip, tulad ng depression at anxiety, hinihiling namin na magbigay ka ng mga tamang profesional na tutulong sa kanila at magbigay ng mga gamot na gagana para sa kanila. Panginoon, naniniwala kami na ikaw ay gumagawa pa rin ng mga himala. Naniniwala kami na walang sakit na masyadong mahirap para sa iyo. Kaya hinihiling namin ang mga miracle ng pagpapagaling ngayong umaga para sa lahat ng nangangailangan. Panginoon, nais din naming manalangin para sa mga taong kailangan ng kalayaan at liberasyon. May mga taong nakatali sa mga bisyo at addictions. May mga taong hindi makalaya sa pornography, sa droga, sa alak, sa sugal, at sa iba pang mga bagay na sumisira sa kanilang buhay.
Panginoon, alam namin na ang mga bisyo na ito ay hindi lamang mga masamang gawain kundi mga pagkakaganip ng kaaway. Sabi mo sa Juan 8:36, kaya kung kayo'y pawalan ng anak, ay tunay na malaya kayo. Panginoon, hinihiling namin ngayong umaga na pawalan ka ng mga taong nakatali sa mga addiction na ito. Putulin mo ang mga gapos ng kaaway sa kanilang buhay. Bigyan mo sila ng lakas na tumanggi sa tukso. Bigyan mo sila ng mga taong susuporta sa kanila sa kanilang paglalakbay tungo sa kalayaan. At sa mga pamilya ng mga taong adik, bigyan mo sila ng pag-asa at ng tiyaga na patuloy na manalangin para sa kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon, may mga taong nakatali rin sa mga kulto, sa mga maling doktrina, sa mga relihiyong hindi nagtuturo ng katotohanan tungkol sa iyo. Hinihiling namin ngayong umaga na buksan mo ang kanilang mga mata sa katotohanan. Ipakita mo sa kanila na ikaw lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan mo. Bigyan mo sila ng lakas na lumabas mula sa mga organisasyong ito at makahanap ng tunay na pananampalataya sa iyo. Para sa mga taong nasa maling relasyon, sa mga abusive na sitwasyon, bigyan mo sila ng lakas na umalis at makahanap ng kaligtasan. Ipadala mo ang mga taong tutulong sa kanila at magsasabi ng katotohanan sa kanila. Panginoon, nais din naming manalangin para sa mga partikular na sitwasyon na kinakaharap ng mga nakikinig ngayong umaga. May mga taong nahaharap sa court cases, sa mga legal na problema na hindi nila kasalanan. Panginoon, hinihiling namin na maglingkod ka bilang kanilang abogado sa korte. Bigyan mo sila ng hustisya. Ipakita mo ang katotohanan at palayain ang mga inosenteng tao. May mga taong nahihirapang makahanap ng lugar na titirhan. Hinihiling namin na magbukas ka ng mga pinto at magbigay ng maayos na tahanan para sa kanila. May mga estudyanteng nag-aaral para sa mga importanteng exams. Bigyan mo sila ng katalinuhan, ng pag-unawa, ng memorya na matandaan ang lahat ng kailangan nilang malaman. May mga negosyanteng nahihirapan sa kanilang mga negosyo. Bigyan mo sila ng mga ideya, ng mga koneksyon, ng mga pagkakataon na magpapalago sa kanilang negosyo. Panginoon, nais din naming manalangin para sa aming bansa, para sa Pilipinas. Alam mo, Panginoon, na ang aming bansa ay dumadaan sa maraming pagsubok. May kahirapan, may korupsyon, may krimen, may mga natural disasters na patuloy na sumasalanta sa amin. Ngunit naniniwala kami na ikaw ay may plano para sa aming bansa. Naniniwala kami na ikaw ay nais na ang Pilipinas ay maging bansang malaya, maunlad at puno ng pananampalataya sa iyo. Kaya ngayong umaga, dumadalangin kami para sa aming mga pinuno. Bigyan mo sila ng karunungan na mamuno ng tama. Alisin mo ang korupsyon sa kanilang mga puso. Bigyan mo sila ng pagmamahal para sa mga taong kanilang pinagsisilbihan. Nanalangin din kami para sa mga law enforcement, sa mga sundalo, sa lahat ng naglilingkod upang protektahan ang aming bansa. Ingatan mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng lakas at tapang na gawin ang kanilang trabaho ng tama at makatarungan. Panginoon, nais din naming manalangin para sa aming mga iglesia, para sa mga Kristiyanong komunidad sa buong bansa. Alam namin na ang simbahan ay iyong katawan dito sa lupa at nais namin na ito ay maging malakas at buhay. Hinihiling namin na gisingin mo ang simbahan mula sa pagkakatulog. Bigyan mo kami ng apoy para sa iyo, ng pagnanasa na ipangaral ang ebanghelyo, ng lakas na tumayo para sa katotohanan kahit sa gitna ng oposisyon. Bigyan mo ang mga pastor at mga lider ng karunungan at ng integridad. Protektahan mo sila mula sa mga tukso at mga pag-atake ng kaaway. At para sa bawat miyembro ng simbahan, tulungan mo kaming maging mga disipulong totoo na hindi lamang pumupunta sa simbahan tuwing linggo, kundi nabubuhay para sa iyo araw-araw.
Panginoon, nais din naming manalangin para sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. May mga milyon-milyong tao sa mundo na hindi pa nakakarinig ng Ebanghelyo, na hindi pa alam na ikaw ay umiibig sa kanila at may plano para sa kanilang buhay. Hinihiling namin na ipadala mo ang mga missionaries, ang mga evangelists, ang mga ordinaryong Kristiyano na magsasabi sa kanila tungkol sa iyo. Buksan mo ang kanilang mga puso upang tanggapin ang mensahe ng kaligtasan. At para sa mga taong nakakarinig na ng Ebanghelyo ngunit tumanggi, hinihiling namin na patuloy mong tadtarin ang kanilang mga puso hanggang sa sila ay magsisi at tumalikod mula sa kanilang mga kasalanan. Panginoon, nais din naming manalangin para sa komunidad ng channel na ito. Salamat po sa bawat isang nanunood, sa bawat isang nag-subscribe, sa bawat isang nag-share ng mga video namin. Hinihiling namin na pagpalain mo sila ng husto. Bigyan mo sila ng mga breakthrough sa kanilang mga buhay. Sagutin mo ang kanilang mga panalangin. Ipakita mo sa kanila na ang Diyos na kanilang pinagsisilbihan ay buhay at aktibo. Protektahan mo sila at ang kanilang mga pamilya mula sa lahat ng kasamaan. At hinihiling din namin na patuloy na gamitin mo ang ministry na ito upang maabot ang mas maraming tao para sa iyong kaharian. Bigyan mo kami ng mas maraming resources, ng mas maraming talento, ng mas maraming mga pagkakataon na ipangaral ang iyong salita. Ngayong Panginoon, nakarating na tayo sa punto ng panalangin na ito kung saan nais naming maging praktikal at manalangin para sa mga pangangailangan sa araw-araw. Una sa lahat, Panginoon, nais naming manalangin para sa provision, para sa mga pangangailangan sa buhay. Alam namin na Ikaw ay Diyos na nagbibigay, na walang kulang sa iyo at na nais mong bigyan ng iyong mga anak ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. Sabi mo sa Filipos 4:19, "Datapu at pupunuin ng aking Diyos ang bawat pangangailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus." Panginoon, naniniwala kami sa pangakong ito. Naniniwala kami na kung anuman ang aming kailangan, Ikaw ay magbibigay. Kaya ngayong umaga, hinihiling namin na buksan mo ang mga pintuan ng provisyon para sa bawat isa. Para sa mga walang pagkain ngayong araw, magbigay ka ng paraan na sila ay makakain. Para sa mga walang pera, para sa renta o mga bayarin, magpadala ka ng tulong mula sa mga hindi inaasahang lugar. Para sa mga nangangailangan ng damit, ng gamot, ng transportasyon, bigyan mo sila ng lahat ng ito sa iyong panahon at sa iyong paraan. Panginoon, nais din naming manalangin para sa trabaho. Napakaraming tao ang walang trabaho o may trabaho na hindi maayos, hindi sapat ang sahod o hindi aligned sa kanilang mga skills at talents. Panginoon, Ikaw ay Diyos na nagbigay kay Adan ng trabaho sa Hardin ng Eden. Alam namin na ang trabaho ay parte ng iyong orihinal na disenyo para sa sangkatauhan, hindi parusa kundi paraan ng pagiging creative at productive. Kaya ngayong umaga, hinihiling namin na magbukas ka ng mga pintuan ng trabaho para sa mga walang trabaho. I-konekta mo sila sa mga tamang tao, sa mga tamang kumpanya, sa mga tamang posisyon na perfect para sa kanila. Para sa mga may trabaho na hindi masaya o hindi sapat ang kita, bigyan mo sila ng mas magagandang oportunidad. Bigyan mo sila ng promotion, ng salary increase, ng mas magandang benefits, at para sa mga nangangarap na magsimula ng sariling negosyo, bigyan mo sila ng mga ideya, ng capital, ng mentors na tutulong sa kanila na maging matagumpay. Panginoon, nais din naming manalangin para sa financial wisdom. Alam namin na maraming tao ang may pera pero hindi alam kung paano ito gamitin ng tama. May mga taong gumagastos ng walang plano, nag-iipon sa maling mga bagay o nag-i-invest sa mga scams at pyramiding. Kaya hinihiling namin, Panginoon, na bigyan mo kami ng karunungan tungkol sa pera. Turuan mo kami kung paano gumawa ng budget, kung paano mag-ipon, kung paano mag-invest ng matalino.
Protektahan mo kami mula sa mga tao na nais na manloko at magnakaw ng aming pera. Bigyan mo kami ng disiplina na hindi gumastos sa mga hindi importante at magtabi para sa kinabukasan. Sabi mo sa Kawikaan 21:5, ang mga pag-iisip ng masipag ay patungo lamang sa kasaganaan, ngunit bawat nagmamadali ay patungo lamang sa kakulangan. Panginoon, tulungan mo kaming maging masipag at planner, hindi mga taong nagmamadali at walang plano. Panginoon, ngayon ay gusto naming gawin ang isang napakahalagang bahagi ng panalangin na ito at iyon ay ang paggawa ng mga deklarasyon ng pananampalataya. Alam namin na may kapangyarihan sa aming mga salita, lalo na kung ang mga salitang iyon ay nakabase sa iyong salita. Kaya ngayong umaga kami ay magdedeklarar ng mga katotohanan tungkol sa araw na ito, tungkol sa aming buhay, tungkol sa iyong mga pangako. Nagsisimula kami sa pagdeklarar na ang araw na ito ay ginawa ng Panginoon at kami ay magsasaya at magagalak dito. Sabi sa awit 118:24, ito ang kaarawan na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at mangagalak sa Kanya. Kami ay tumanggi na maging malungkot, maging negatibo o maging hopeless ngayong araw na ito. Sa halip, kami ay pipiliin na maging masaya, maging positibo at maging puno ng pag-asa dahil ang araw na ito ay regalo mula sa iyo. Kami ay nagdedeklarar na walang masama ang mangyayari sa amin ngayong araw na ito dahil ikaw ay aming proteksyon at tagapagtanggol. Sabi sa awit 91:10-11, walang kasamaang mangyayari sa iyo ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda, sapagkat siya ay mag-uutos sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo na ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Panginoon, inaangkin namin ang proteksyon ng iyong mga anghel ngayong araw. Inilalagay namin ang aming sarili at ang aming mga pamilya sa ilalim ng dugo ni Jesus. Sinasabi namin na walang disgrasya, walang aksidente, walang sakuna na makakarating sa amin dahil kami ay saklaw ng iyong proteksyon. Kami ay nagdedeklarar na ang lahat ng mga plano ng kaaway laban sa amin ay masisira at hindi magtatagumpay. Sabi sa Isaiah 54:17, walang almas na naluluwang laban sa iyo ay giginhawa, at bawat dila na titindig laban sa iyo sa paghatol ay iyong parurusahan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang kanilang katuwiran ay mula sa akin, sabi ng Panginoon. Kami ay naniniwala na kahit anong plano ng kaaway laban sa amin, ito ay hindi magtatagumpay. Kahit sino ang nagsasalita ng masama laban sa amin, ang kanilang mga salita ay bumabalik sa kanila at hindi kami maaapektuhan. Kami ay nagdedeklarar na kami ay pinagpala ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Sabi sa Deuteronomio 28:6, magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Kami ay pinagpala sa aming mga tahanan, pinagpala sa aming mga trabaho, pinagpala sa aming mga negosyo, pinagpala sa aming mga relasyon, pinagpala sa lahat ng gawain ng aming mga kamay. Ang biyaya ng Diyos ay sumasamin sa amin at sumasaming sa lahat ng aming ginagawa. Kami ay nagdedeklarar na ang Panginoon ay kasama namin saan man kami magpunta ngayong araw. Sabi sa Joshua 1:9, hindi ba iniutos ko sa iyo? Magpakatatag ka at magpakatapang, huwag kang matakot ni manglupaypay man, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan man ka pumaroon. Kami ay walang takot dahil ang Diyos ay sumasa amin. Hindi kami mag-aalinlangan o mangangamba dahil ang aming Panginoon ay malakas at makapangyarihan, at siya ay gabay namin sa bawat hakbang na aming gagawin. Kami ay nagdedeklarar na ang aming mga panalangin ay naririnig at sinasagot ng Diyos. Sabi sa Pater Juan 1:14-15, at ito ang pagkakatiwala na mayroon tayo sa Kanya, na kung ating hingin ang anumang bagay ayon sa Kaniyang kalooban ay dinirinig niya tayo, at kung nalalaman natin na dinidinig niya tayo sa anumang bagay na ating hingin,
ay nalalaman natin na mayroon tayo ng mga kahilingan na ating hingin sa Kanya. Kami ay naniniwala na ang bawat panalangin na aming sambit ngayong umaga ay naririnig ng Diyos. At kung ito ay ayon sa Kanyang kalooban, ito ay sinasagot na. Kami ay nagdedeklarar na mayroon kaming lakas sa Panginoon upang harapin ang lahat ng hamon ng araw na ito. Sabi sa Filipos 4:13, lahat ng mga bagay ay magagawa ko sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Hindi kami sumusuko sa harap ng mga pagsubok. Hindi kami tumitigil sa harap ng mga hadlang. Sa halip, kami ay lumalaban, kami ay patuloy na sumusulong, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay sa amin ng lakas na lampas sa aming sariling kakayahan. Kami ay nagdedeklarar na ang aming mga pamilya ay protektado at pinagpala. Sabi sa awit 127:3, narito, ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon at ang bunga ng bahay bata ay kaniyang gantimpala. Ang aming mga asawa, ang aming mga anak, ang aming mga magulang, ang aming mga kapatid ay lahat protektado ng dugo ni Jesus. Walang masama ang mangyayari sa kanila. Ang kanilang mga puso ay mapupuno ng pag-ibig para sa Diyos at para sa isa't isa. Kami ay nagdedeklarar na ang aming kalusugan ay galing at buo. Sabi sa Sertan Juan 1:2, minamahal, ipinanalangin ko na ikaw ay guminhawa sa lahat ng mga bagay at magkaroon ng mabuting kalusugan gaya ng iyong kaluluwa ay gumiginhawa. Ang aming mga katawan ay gumiginhawa, ang aming mga isip ay malinaw, ang aming mga emosyon ay stable. Kami ay buo sa lahat ng aspeto ng aming pagkatao dahil ang Diyos na nagpapagaling ay nasa amin. Kami ay nagdedeklarar na ang aming mga pinansya ay umaapaw. Sabi sa Malakias 3:10, dalhan ninyo ang buong ika-10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon dito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan ng langit at ibibuhos ko sa inyo ang pagpapala na hindi ninyo makakasya. Kami ay nagbibigay ng aming ikapo at ng aming mga handog at naniniwala kami na ang Diyos ay bubuksan ng mga dungawan ng langit at magbubuhos ng mga biyayang hindi namin makakasya. Kami ay nagdedeklarar na ang aming bansa, ang Pilipinas, ay babangon at magiging malakas. Sabi sa 2 Chronicles 7:14, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakababa at manalangin at hanapin ang aking mukha at magsihiwalay sa kanilang masamang mga lakad, kung magkagayoy pakikinggan ko sa langit at ipatatawad ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Kami ay nanalangin para sa pagbabago ng aming bansa. Kami ay nanalangin na ang mga tao ay babalik sa Diyos. At naniniwala kami na ang Diyos ay maghil ng aming lupain. Panginoon, sa paglapit namin sa katapusan ng panalangin na ito, nais naming magpasalamat sa iyo ng husto para sa lahat ng iyong ginawa, ginagawa at gagawin pa sa aming buhay. Salamat po na hindi mo kami binibigyan ng ayon sa aming mga kasalanan o ginagantimpalaan kami ayon sa aming mga kamalian. Sa halip, binibigyan mo kami ng awa, ng habag, ng pagkakataon na magsimula ng bago araw-araw. Salamat po sa sakripisyo ni Jesus sa krus, na dahil dito tayo ay napapalaya mula sa kasalanan at mayroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa banal na Espiritu na naninirahan sa aming mga puso, gumagabay sa amin, nagtuturo sa amin, nagbibigay sa amin ng lakas na mamuhay ng buhay na nakalulugod sa iyo. Ngayong umaga na ito, Panginoon, aming ikinokonsagra ang buong araw na ito sa iyo. Ang bawat oras, ang bawat minuto, ang bawat segundo ay para sa iyo. Ang lahat ng aming gagawin, ang lahat ng aming sasabihin, ang lahat ng aming iisipin ay para sa iyong kaluwalhatian. Hinihiling namin na gamitin mo kami bilang iyong mga instrumento ngayong araw. Bigyan mo kami ng mga pagkakataon na makapaglingkod sa iba, na makapag-share ng iyong pag-ibig, na makapag-witness tungkol sa iyong kabutihan.
Kung may taong makakasalubong namin na malungkot, gamitin mo kami upang pasayahin sila. Kung may taong nangangailangan ng tulong, gamitin mo kami upang maging sagot sa kanilang panalangin. Kung may taong nag-aalala, gamitin mo kami upang magbigay ng kapayapaan at pag-asa. Hinihiling din namin, Panginoon, na ang iyong presensya ay manatiling kasama namin buong araw. Huwag mo kaming pabayaan kahit sandali. Sa bawat desisyon na kailangan naming gawin, gabayan mo kami. Sa bawat salitang kailangan naming sabihin, bigyan mo kami ng karunungan. Sa bawat kilos na kailangan naming gawin, bigyan mo kami ng lakas. Huwag mo kaming hayaang lumihis mula sa iyong plano at layunin para sa aming buhay. Kapag kami ay natutukso, bigyan mo kami ng lakas na tumakas. Kapag kami ay nahaharap sa pagsubok, bigyan mo kami ng pananampalatayang lumampas dito. Kapag kami ay nag-aalinlangan, paalahanan mo kami ng iyong mga pangako na hindi kailanman nabibigo. Panginoon, habang kami ay pumapasok sa aming mga trabaho, sa aming mga paaralan, sa aming mga negosyo, sa aming mga tahanan, hinihiling namin na ang iyong biyaya ay sumamin sa lahat ng lugar na aming pupuntahan. Bigyan mo kami ng favor sa mata ng mga tao. Buksan mo ang mga pintuan na dapat bumukas. Isara mo ang mga pintuan na dapat magsara. Ikonekta mo kami sa mga taong dapat naming makilala. Ilayo mo kami sa mga taong magdudulot lamang ng gulo o masama sa aming buhay. Protektahan mo kami sa mga aksidente, sa daan, sa mga sakuna, sa mga kalamidad. Ilagay mo ang iyong mga anghel sa aming paligid upang bantayan kami. Nanalangin din kami, Panginoon, na kahit sa gitna ng aming mga gawain ngayong araw, hindi namin makakalimutan ang aming unang pag-ibig na ikaw. Tulungan mo kaming maglaan ng oras para sa iyo sa kabila ng aming busy schedules. Kahit ilang minuto lang, nais namin na makipag-usap sa iyo, magbasa ng iyong salita, magpasalamat para sa iyong mga biyaya. Huwag mo kaming hayaang maging sobrang busy na nakakalimutan na namin kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Paalahanan mo kami na ang lahat ng aming pagsisikap, lahat ng aming tagumpay, lahat ng aming mga pangarap ay walang saysay kung wala ka sa gitna ng lahat ng iyon. Panginoon, bilang pagtatapos ng panalangin na ito, nais naming mag-commit sa iyo ng paulit-ulit. Kami ay nangangakong magsisikap na mabuhay ng buhay na nakalulugod sa iyo. Kami ay nangangakong alagaan ang aming relasyon sa iyo sa pamamagitan ng regular na panalangin at pag-aaral ng Biblia. Kami ay nangangakong maging mabubuting stewards ng lahat ng iyong ibinigay sa amin, mga talento, mga resources, mga pagkakataon. Kami ay nangangakong maging liwanag sa mundong ito na hindi nagtago ng aming pananampalataya kundi handang mag-share nito sa iba. Kami ay nangangakong magpatawad sa mga nakagawa ng mali sa amin gaya ng iyong pagpapatawad sa amin. Kami ay nangangakong magmahalan ng walang kondisyon gaya ng iyong pag-ibig sa amin. Panginoon, pagpalain ang bawat isang nakikinig ngayong umaga. Pagpalain ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga pangarap. Sagutin ang kanilang mga panalangin. Bigyan sila ng breakthrough sa mga bagay na matagal na nilang ipinapanalangin. Ipakita sa kanila ang iyong kapangyarihan at kabutihan sa mga paraan na hindi nila inasahan. At higit sa lahat, dalhin sila ng mas malapit sa iyo araw-araw. Hayaan silang makaramdam ng iyong pag-ibig ng mas malalim. Hayaan silang makilala ka ng mas personal, sapagkat yan ang tunay na layunin ng buhay, ang makilala ka at magawang kilala ng iba. Pinagpapala namin ang araw na ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang lahat ng kaluwalhatian at papuri ay sa iyo magpakailanman. Amen at Amen. Mga kapatid, bago tayo magtapos, nais kong hikayatin kayong lahat na mag-iwan ng comment sa baba. Sabihin sa amin kung paano kayo pinagpala ng panalangin na ito.
Sabihin sa amin kung ano ang inyong mga testimonies. Sabihin sa amin kung ano ang mga bagay na kailangan pa ninyo ng panalangin upang magkaisa tayong lahat at ipanalangin iyon. Huwag mahiya na mag-share ng inyong mga stories sapagkat ang inyong testimony ay maaaring maging blessing sa iba. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, hinihikayat ko kayong gawin ito ngayon. I-click ang subscribe button at ang notification bell upang hindi kayo makaligtaan ng aming mga bagong videos. Bawat linggo, meron kaming mga bagong panalangin, mga mensahe, mga teachings na tutulong sa inyo na lumago sa inyong pananampalataya. Salamat sa inyong lahat sa pakikinig. Naway pagpalain kayo ng Panginoon ng husto ngayong araw at sa lahat ng araw ng inyong buhay. Tandaan, hindi kayo nag-iisa. Ang Diyos ay kasama ninyo, kami ay kasama ninyo sa panalangin at ang buong komunidad na ito ay nandito upang suportahan kayo. Magkaroon ng napakagandang araw at makita natin ulit sa susunod na panalangin. Hanggang sa muli, Diyos ay pumapaibabaw. Amen.